ang bagong James Santos Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo ang mga tanong at sagot nang hindi mawala ang konteksto. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. May tatanong sana ako sa Philippians chapter 3 verse 2 tungkol sa nung bago namatay si Judas, ang lumabas sa kanya in the form of aso. Philippians chapter 3 verse 2, kapatid? Yes. Wala po kinamalaman kay Judas yun. Hindi yung parang yung aso, yung parang nung namatay daw si Judas, ang lumabas daw form of aso daw. Hindi po totoo yun, kapatid. Wala po sa Biblia yun. Yun ang kwento. Alam nyo, sa religion, meron din mga nasasalingit na mga kwento-kwento eh. Let us stretch out yung kwento from what are the factual truths that are contained in the Bible. Kasi ganito, kapatid, tingnan ninyo, pag nagsasaing yung misis nyo siguro, kung ang misis nyo mitikuloso, bago isaing yung bigas, naalis yung bato, di ba? Ang pagka tayo nag-aano ng palay, inaalis yung ipa, iniaalis para mahiwala yung bigas. Sa Biblia po at sa pag-aaral ng relihiyon, dapat alam din nating ihiwala yung kwento dun sa talagang totoo. Kagaya halimbawa, si Santa Maria raw, dinala sa langit, nung mamatay, dinala sa langit, kasama katawang, kaluluwa at espiritu. Kwento po ng mga pari yun, wala ho sa Biblia yun. Kung si Santa Claus daw ay pinatnubayan ni Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Yun ay kwento ng Iglesia Katolika yun eh. Marami hong aral ang Iglesia Katolika kwento. Ang sabi ho ng Biblia tungkol dyan, ganito. Pakinggan nyo sa 2:4 ng Kolosas hanggang 8. Ito po ang sabi sa talata. Ito'y sinasabi ko upang wag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Sa 8. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Pagka hindi po ayon kay Kristo, kung mga salit-saling sabi lang ng mga tao, kahit pa yan time-honored tradition, sabi nga ni Maring Winnie. Kahit na time-honored pa, dahil pasimulang aral ng sanglibutan, ibig sabihin, kanununuan pang aral. Pag hindi ayon kay Kristo, wag tayo maniniwala. Kagaya po nun. Yung tinatanong nyo sa Filipos 3:2, ang sabi po ni Pablo ron, mag-ingat kayo sa mga aso. Yun po, yung gusto mong malaman. Mag-ingat kayo sa mga aso. Sino po ba itong mga asong pag-iingatan ng Kristiyano? Pakinggan nyo sa 56:11 ng Isaias. Ito po ang nakasulat. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Yan pala, mga mangangaral po pala yung aso na yan eh. Mga pastor na hindi nakakaunawa. Biro nyo, yan pala mga aso, yung mga pastor, nakikita nyo sa TV, nangangaral, di naiintindihan yung sinasabi nila. Mga pastor na hindi nakakaunawa, naka-Amerikana yan, may bulaklak pa yan. Yan ang mga aso tinatawag, na mag-iingat daw tayo dyan, sabi po ng Biblia.
Salamat po. Salamat po. Ba, kung doon sa paniniwala nila, doon sa puno na gano'n may kapre doon, nag-aalay ng pagkain doon, tapos may manok na ginigilitan ng leeg at yun niaalay doon Oo. Ang dami kasing paniniwala nga naman tungkol dyan. At kinatatakutan yan, ha? Oo, nakaka-apekto din yan sa pamumuhay ng tao dahil sa ano nga yan kumbaga tanggap na isang hindi natin mawatasan kung saan nagaling yan. Para malaman natin yan, dapat si Brother Eli ang matanong natin. Anong totoo? Invento ni Mars Rabelo yan, Alam mo kay Mars Rabelo, sabihin sa'yo, hindi totoo. Siya gumawa ng Mambo Jumbo, Tanong mo kay Janice kung may totoong tiyanak. Masasabi niya sa'yo, hindi totoo. Alam mo kasi, in a way, in a sense, pwedeng makita talaga yan. Kasi ang masamang espiritu nga, nakakapag-anyo ng iba't ibang anyo. At yan ay nasa Biblia na yung masamang espiritong si Satanas, nag-anyong ahas, nagpakita kay Eva, di ba? Opo. Pwede rin siya mag-anyong parang anghel. Sinasabi rin sa Biblia yan, sa isang talata ng 2 Korinto. Sabi po sa 11 at ang talata po ay 14. At hindi kataka-taka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kita mo? Di, sa Satanas yan yung pinakamasama sa lahat ng anghel nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, kapatid na Joseph. Ayun. Di ba? Kaya nakakapag-anyo yung masasamang espiritu ng iba't ibang anyo. Pwedeng, kung naisip ni Mars Rabelo yung kapre, pwede siyang mag-anyong kapre. Pwede siyang mag-anyong duwende. Pwede siyang mag-anyong pusang itim. Pwede yun magagawa ng masamang espiritu yun. Pero, in reality, hindi totoo na dapat tayong matakot sa mga yan kung tayo may kasamang Diyos sa buhay. Sabi nga ni Pablo, kung ang Diyos ang aking katulong, pakilagay nga sa screen sa Ebreo. Ito po ang sinasabi sa Ebreo sa 13 at ang talata po ay 6. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Maliwanag yan, Pagka ang Diyos ang kasama mo sa buhay, ba't ka matatakot? Di ba, kapatid na Joseph? Tama po. Tayo lang kung matatakot tayo, hindi dapat matagal na tayong natakot. Abay, mas nakakatakot sa kapre yung mga nananakot sa Ay, naku naman, yung kapre, walang baril Meron lang Yossi Kadiri yun Di ba? Ang makakasama lang sa'yo nun yung referred, smoking Di ba? Pero, yung mga nananakot sa atin, may mga nakakasang dekalibring grenade launcher di ba? Grabe. Kung tayo lang ay matatakot, matagal na tayo dapat na natakot, di ba, kapatid na Josel? Pero sabi ni Pablo, masasabi natin ng buong tapang, hindi ako matatakot. Ang Panginoon ang aking katulong, anong magagawa sa akin ng tao? Yun ang sabi ng Biblia. Brother Eli, ano lang po pala yan, mga Panginoon rin. Mga ilusyon yan, Panginoon rin na nalilikha ng hindi pagtitiwala sa Diyos. Alam mo, ang Panginoon rin ng tao, napaka-fertile ng imagination ng tao, kapatid na. Anything can creep in the wildest imaginations of man. Kaya, yan ay sasamantalahin ng masamang espiritu to make you feel that is reality. But in fact, those are illusions, kapatid na dad. Pwede din po ba, Brother Eli, na yun imagination lang? Oo naman. Kasi nga, ang imagination ng tao so fertile. Napakarami niyang pwedeng ma-imagine. Ayun. Sabagay, kapatid na Josel, karanasan ko yan pag nung sa probinsya, pag wala akong magawa, tinitignan ko yung ulap, pwede kang bumuo ng gusto mong Ay, ako ulap, sa kisame lang, nakakakita ko rito ng itsura ni Abraham Lincoln. Oo nga ba? Oo naman, Ganun po pala yan. Dito ngayon, may nakikita ko rito sa mga, di ba itong ating studio rito, mayroong soundproof ito, no? Opo. Yung, paano ba tawag doon? Asbestos. Yung parang asbestos na, may nakikita ko rito ngayon, nakayuko na tao May yakap-yakap na pusa, Kung Katoliko kayo, si Mama Mary yan. Nako.
Ay, At nako. nakaka-apekto ng malaki yan sa buhay pala, kapatid na Josel, dahil nga yung pagtitiwala ng tao, yung pinaka-worst na maaaring maibunga, mawawala dun sa Panginoon Diyos at mababali ngayon dun sa mga mananawas, mananambal, mambabarang, mga ngapre, etc. Doon ka ngayon magtitiwala. Oo. Hinggil naman po dito, Brother Eli, sa pagpapatindi ng Paniniwalang Islam. oo, nagpapalaganap sila Oo. ngayon. Massive. Humanda ka, patay kang bata ka. Huwag muna. Alam mo kung bakit? Bakit po? Ang mga Islam, meron silang paniniwalang jihad eh. Mhm. Pagkakalaban nila, nakahanda silang pumatay. Mm. Kaya I believe that the war that is to be fought in the future Mm. are religious wars. Hindi na economic, hindi na political wars. Na. Yan ay religious wars. Yung mga huling gera na pagmalalabanan sa mundo ay gera ng mga relihiyon. Religion. Yan ang mangyayari. Ganun pala ang extent po nakikita niyo ito. Magiging pangmundo ito, Brother Eli. Ay, oo naman. Oo naman. Oo. Nako, ayan na. Kumanda na tayo. Malupit na yan, ha? Pero kung nasa pagbibiyahe kayo, kasakayin mo sa FX, magmamasturbate ba? Grabe na po ito, Brother Eli. Ha? Bay, grabe na po ito. Ba? Yun. Yun na ang balita. Ako po. Ganyan na pa talaga. May sinasabi ba sa Bibliang ito kaya lalala pa o kaya ba natin ito ng Brother Eling maampat po itong ganito? Grabe na ito sa loob ng FX nagbibiyahe ang mga kapwa pasahero masasaksihan yung katabi nila nagmamasturbate. Aampat mo pa ba yan? Manood ka lang ng noon time show makakaisip ka rin nun Kahit anong oras. Manood ka noon time show. Panoorin mo yung mga sexy dancers. Diba? Maraming mga kademonyohan sa paligid-ligid ngayon. Kaya hindi ka takataka mangyari yan. Yan ang sinasabi ko, kawalang aral ng Diyos yan Wala kasing pinag-uusapan sa telebisyon, hindi politika, mga chismisan, buhay ng artista. Yung ba ipalaganap sa mga television stations yung paglalagay ng mga talata ng Biblia para mapagbulay-bulayan ng mga kababayan. Di ba, kapatid ng Diyos? Opo. Kaya sa kawalan ng salita ng Diyos, nag-lumalapo, nag-uumapaw ang kasamaan sa mundo, kapatid ng Diyos. Oo. Ang katunayang napakatindi na nun, simpleng nabanguhan lang daw sa katabi niya, kaya niya nagawa yun. Biro mo, kung lahat po ng lalaki, dahil nabanguhan sa katabi niyang babae, maggaganyan, ano kaya mundo meron tayo? Grabe na ito. Malaki ang hinala ng mga siyentista na nalason ng pambihirang isda kaya't lumutang ito sa dagat. Baka nakakain ng plastic yun. Maari po Oo, siguro. talagang yung itinatapong plastic ng mga barko de komersyo, no? Oo. Talagang dapat, alam mo, dapat siguro sa barko, lagyan ng ng harang na screen para walang maitapong. May salaan, ano po, Oo, Brother Eli? kasi alam mo, yung totoo yun Oo. Pag nakain yung plastic ng mga malalaking hayop sa dagat, mamamatay talaga. Ano po effect, Brother Eli? Kagaya ng mga malalaking isda na ito, ano bang contribution po nila sa kalikasan? Ecosystem? Opo, ecosystem. Napakalaki dahil alam mo yung mga dambuhalang isda sa dagat yan ang nagmamantini ng kasama yan sa pagmamantini ng tinatawag nating balance of nature Siyempre, every creature that was created by God contributes to the ecosystem. Opo. Kaya yung pagkawala halimbawa niyang mga yung pagiging extinct ng iba't ibang mga lamang dagat at saka lamang gubat at saka mga kung ano-ano mga hayop, mga ibon, magkakaroon ng imbalance. Opo. Halimbawa, naubos halimbawa, kapatid na Josel, ang mga tupa o mga usa, no? Magkakaroon ng imbalance kasi yung mga usa may kinakain yun di ba? Yung mga tupa may kinakain yun. Meron. Pag wala nung kakain ng isang species,
pagka walang kakain nun, dadami yun. Magkukos ng imbalance yun, kapatid na Jose. Opo. At saka ito po, Brother Eli, ang kakayahan nitong mangitlog ay 300 milyong isda. Oo, 300 million at a breeding season, ano? Pero- mo, napakalaking ng kontribusyon nun sa payamang dagat. no? Oo, sa pagkain ng mga tao, no? Nakita ko nga yung retrato niyang mula-mula na yan eh. Opo. Biro mo, ang kanyang timbang ay 800 kilos, ano? Oho. Kasing bigat siya ng 4 na kalabaw. Naku, ang laki talaga. Ano? Yung katamtaman ng laking kalabaw. Oho. Oo, kasing bigat siya. no? Baka hindi lamang itong isang ito ang namatay dyan, Brother Eli. Isa lang ang napadpa dito sa atin, ano? Maaring sa ibang lugar po, meron ding nadamay Oo, na marami ganito. na rin, di ba may nakikita sila, mga balyena namamatay, nakakakain ng kung ano-anong mga basurang itinatapon. Opo. Doon lang sa isang resort na napuntahan ko may nakita akong tao, kalahati ng kamay, tanggal. Naku. Yung isa naman, buong kamay, wala, tanggal. Nagtanong, ba't ka ako maraming mga putol dyan? Yung pala, yung mga mangisda, ginagamit dinamita. Naku. Ayun. Nako, pagka bumagyo, doon sa dalampasigan nung dagat, ay mapakaraming corals na daladala. Ibig sabihin, nasisira yung corals. Opo. Ano? Alam mo yung corals, yan ang breeding ground ng mga isda pag nawala yan, talagang wala mga isda. Yan ang yan ang kalupitan ng tao, kapatid na Diyos. Ayon sa Biblia po, Brother Eli, may sagutin po ba yung mga ganyang tao na dahil dyan sa kanilang gawain na yun, nasisira ang kalikasan, itong mga ganitong mga aquatic resources natin nasisira? Siyempre, mananagot sila sa Diyos dahil yun nandun sa grado ng kasakiman kapatid na Diyos. Oho. Yung dahil sa kasakiman, kagaya nung ginagawang pangingisda na yung talagang dinidikdik, ano tawag nila? Muruami ba tawag doon? Yung dinidikdik yung mga yung mga coral reefs, no? Yan, masasamang mga gawa ng mga sakim na mga negosyante ng isda, kapatid na Diyos. At sinasabi ng Biblia, mapapahamak yung mga yon. Pakinggan nyo. Sabi po yan dito po sa 11:18 ng Apokalipsis. Ang sabi po ganito, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Yun yung huling bangungusap dyan sa Kapitulo 18. Mapapansin nyo sa screen, mga kababayan, upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. That you may destroy those who destroyed the earth, ang sabi. Kaya, yan ang magiging niyan, kapatid na Joseph. Ayun. Maagang makakainom ng alak ang mga sanggol sa Australia. Isang pabrika sa Victoria ang naglabas sa merkado ng gatas na may halong alkohol. Ang alcoholic milk ay dinisenyo umano para hindi masyadong ginawin ang mga batang naninirahan, lalo na sa malalamig na lugar. Ito ay mabibili rin sa mga flavor na strawberry, banana at chocolate na may 5.3% alcohol content. Mas mataas ito sa alcohol level ng beer, subalit mas masarap umanong inumin dahil sa taglay nitong flavor. Brother Eli, tama po ba ito sa Biblia na yung gatas haluan ng alcohol para daw hindi ginawin yung mga sanggol? Ano yun? Mali yun. Kasi sabi ni San Pedro, dapat yung gatas walang halo. Pakinggan niya. Ito po ang sabi po sa aklat ng unang Pedro 2:2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Ayun, gatas na walang daya. Pag nilagyan mo ng alcohol yan, may daya na yan. At saka, dahil yung alcohol, mandaraya yan, kapatid ni Jotel. Saka mas mataas para po sa level ng alcohol ng beer ang inihalo dito, Brother Eli. Ibig sabihin magkakaroon tayo ng susunod na henerasyon ng mga lasenggo dyan, pagkaya ng ating Pagkapanganak pa lang pag-uusapan. Mabuti umano sa isang taong may sakit ang pag-inom ng kape. Ito ang lumabas sa pagsusuring ginawa ng mga dalubhasa sa London. Batay sa resulta ng pag-aaral, pinatataas ng caffeine ang blood pressure ng isang individual, kaya't nababawasan ng sakit na dinaramdam nito. Gayunman, ang kape ay mas mabisa umano bilang pain reliever sa mga babae.
Hanggang ngayon ay wala pa namang paliwanag ang mga doktor sa London kung bakit magkaiba ang epekto ng pag-inom ng kape sa babae at sa lalaki. Yung caffeine, talagang mabuti yung caffeine in some extent, Yung ng caffeine is used in treating migraine As pain because it reliever. constricts the dilated blood vessels and thereby reduces the pain. It also increases the potency of analgesics such as aspirin, and it can somewhat relieve asthma attacks by widening the bronchial airways. Caffeine is produced commercially, cheaply as a byproduct in making caffeine-free coffee. Alam mo, ang kape, merong mabuting dinudulot, alam ko yan eh. Kaya lang, ang nakakasama dyan, pag nilagyan mo na ng maraming asukal, Yun, creamer. o saka yung creamer na may animal fat, yun diabetes ang katapusan mo ron. Ano po ba, Brad Eli, sinasabi niyo po na parang kumain ka ng balat po ba ng sapatos? Alin? Pag po umiinom ng kape na... Dahil merong property yung mga gatas ko minsan na hindi kayang tunawin ng matatanda. Kasi merong enzyme na pagkabata, meron siya, marami siya nun kaya bata ang pagkain gatas mai-imagine mo, ang bata, lumalaki ang buto dahil sa gatas. Ibig sabihin, merong potent material ang gatas na nagpapalaki ng buto, kapatid na Josel. Ngayon, pagka ang tao ay umiidad na ng mas matanda kaysa dun sa bata, yung isang particular enzyme nagbabawasan sa katawan niya. Kaya ang matanda hindi na dapat iinom ng gatas na whole milk. Pwede siguro yung mga Non-fat. yung mga yung mga modified milk na kapatid na Josel. Pero kung maiinom mo yung kape na walang gatas at walang asukal, maganda yun. Miski ang tsokolate, meron silang mga tinatawag na antioxidants. So, para may alis yung harmful effect, ang advice po nyo, Brother Eli, huwag lagyan ng asukal, huwag lagyan ng creamer, purely coffee lang talaga. Oo, kung meron ka namang substitute sa asukal, meron naman ngayon mga products na kagaya ng stevia, ay may inom mo ng masarap yung kape. Hindi naman kasi masarap ang kape pag walang asukal. Pait naman. Gano'n po ba ang epekto talaga ng pagiging bungangera ng isang asawa sa kanyang asawang lalaki, Brother Eli? Ano ang epekto ng pagiging bungangera? Kasi ito pong nasa balita natin, napadivorce dahil bungangera asawa at nag-asawa na ng pipi at bingi para tahimik na sila. Dahil 15 taon na raw siyang nagtitiis sa kanyang misis na bungangera, Brother Eli. ano yung tanong mo? Ano epekto ng pagiging bungangera? Epekto ng pagiging bungangera? Mas mabuti pang mamundo ka pag ganun. Mas mabuti pang mamundok? Oo, pag ang asawa mo bungangera, lagi nang aaway, mas mabuti mamundo ka, sabi ng Biblia. Pakinggan nyo. Sabi po yan sa... Ano ba yun? Kawikaan. Kawikaan po, 21 at 19. Ito po ang nakasulat. Lalong maigi ang tumahan sa ilang nalupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Ganun pala yun. Buti pa punta ka na doon sa ilang Yung walang tao, ikaw lang mag-isa. Kaysa makisama ka sa palatalo at magagaliting babae. Kung malaki-laki naman ang bahay mo, pumunta ka na lang doon sa bubong. Basa, kapatid na rin. Sabi naman po dito po sa 21 at 9 pa rin po ng kawikaan, lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Di ba, no? Talagang matinding sakripisyo yung nakapag-asawa ka ng... Paano, Brother Eli, kung yung lalaki naman ang bungangero? The other way round, yun. Siya naman ang mamumundok. Babae naman ang mamundok. Diba? Pero sa pangkaraniwan po, sino ba talaga ang bungangera o bungangero? Babae ba? Sabi sa kawikaan din, ang hangal na babae, pakibasa kapatid na yun. Sabi naman po sa 9 ng kawikaan 13, ang hangal na babae ay madaldal. Ayun. Ang hangal na babae, madaldal. Di naman lahat ng babae, yung hangal lang. No? Kaya yung madaldal, hangal. Yung hangal, madaldal. Grounds po ba for divorce yan, Brother Eli?
Hindi naman. Sabi nga lang ng visa, doon ka na lang sa bubong ng bahay mo. Hindi naman sinabi pag-ipon. Baka kasi gayahin ng iba eh. Nag-asawa ng pipi at bingi. Dahil bungangera asawa, nadala. Maganda yun. Dahil kahit murahin mo yung pipi, hindi sisipo yun. hindi rin makakapagsalita dahil bingi. Dahil pipi. Pipi. Okay. Kaya sitlus, kung mag-aasawa ka, pipit bingi na lang. Okay, marami Mas maganda pa kung nadagdagan mo pa isa. Ano pa po? Pipi, bingi, bulag. Ayun. Ganon. Ganon. Total ano yun Total na katahimikan na yun. Tahimikan yun. Maraming salamat po, Brother Eli Soriano. Salamat, you're welcome. Magandang gabi, Brad Josel at kay Brad Eli. Magandang gabi po. Kay Brad Eli. Tatanong ko po, Brad Eli, di ba po pasakop kayo sa kapangyarihan dahil walang kapangyarihan na hindi galing sa Diyos, di ba Tama po? po yun, tama po. Bakit po yung mga apostol hindi po nagpasakop sa Roman Empire? Hindi. Nagpasakop sila. Hindi nga sila gumawa ng labag sa batas ng Roman Empire, no? Meron ba silang ginawang labag sa batas ng Roman Empire na sinadya nila? Wala silang ginawa. Hindi sila masusumbatang ng gulo sila o lumaban sila sa gobyerno o kaya sila nagrebelyon. Meron ba? Wala nun eh. Hindi po ba sila Oo, wala. Hindi man sila lumaban sa Roman Empire kahit inaapi na nga sila ng Roman Empire eh. Parang kami, pakiramdam ko, inaapi kami ng maraming tao sa gobyerno pero hindi kami lumalaban sa gobyerno, kapatid. Tingnan mo, pati KBP ngayon inaapi ko. Pinagbibintangan ako ng masama niyang mga taga-KBP na yan eh. Kala nila takot ako sa kanila, no? Radio Sel, sabi mo sa taga-KBP, hindi ako natatakot sa kanila, wala akong ginagawang masama, no? Oo, dahil noong sinacharge sa inyo, wala naman. Hindi naman totoo, hindi totoo. Pinagtitignan ko yung tape, wala naman akong nagmura raw ako ng PI. Anong kalukuhan yan? Saan mo makikita yan? Sino man yung pumirma dyan sa charge na yan? Ay, naku, mag-usap tayo sa husgado. Hindi ako takot sa'yo, no? Kala mo. pwede pa po isa, Brad Eli? Sige, kahit 5. Yung sa yung sa 12-2 ng ikalawang Korinto, kasi meron po akong napagtanungan na ang tanong ko po, kung meron na pong umakyat sa langit. Dahil meron din po kasi ako nabasa Meron naman talaga umakyat sa langit, si Kristo lang. Opo nga po. Ang po sa 12-2 ng ikalawang Korinto, may umakyat na po inagaw po kasi pero total naniniwala rin po ko wala po. Hindi naman siya nagpilme. Yung nasa 12-2, pumunta lang sandali ron, pero di nagpilme ron. Hindi po. Ang tinutukoy kong umakyat sa langit na andun na siya, ang Panginoon Kristo. Pakinggan mo sa Kolosas, sa Efeso 2, versikulo 8. Efeso 4:8. Patuloy. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta. Tingnan mo, di ba ang umakyat si Kristo sa langit? Apo. Yan yung sinasabi dun sa awit na ginagamit ng mga kolektor sa daan ng pera eh. Umakyat ka ka sa mataas. Nang umakyat ka, dinala mong bihag sa ang pagkabihag. Si Kristo tinutukoy dun kapatid na Willie. Apo, hindi po pala utos yung nasa awit. Hindi utos si Kristo yun Talagang madidilim ang utak sa pera niya, mga demonyo na yun. Hindi, wala pa po talagang nakakit sa langit maliban yung bumabasa, yung nanggaling sa langit at yung makit sa langit si Kristo. Oo, yun lang. Opo. Pero yung isang sinasabi mo sa 12:2 ng 2 Corinthians, inagaw lang yun sandali, tapos bumalik uli rito yun. Nakapunta rin po yan, pero sandali lang po. Oo, si Pablo yun, para malaman mo, dinidiretso ko na sa'yo, si Pablo yun. Pablo po pala yun. Yung si Enoch po, nung kinuha po siya ng Diyos, at
hindi po siya nasumpungan kasi tinanong ko, yun din Oo, po. sabi ng Biblia, namatay din yun eh. Nilipat lang siya ng lugar. Pero hindi sinabing yung paglipat sa kanya, dinala na siya doon sa kaharian ng langit. Wala na. Opo. Nakita lang siya, si Elias, saka si Enoch, nakita lang na umakyat sa langit. Eh, ang tatandaan mo, ang langit 3. May una, ikalawa, ikatlong langit. Opo. Hindi naman doon sa ikatlong langit sila nakarating. At si Elias, ayon sa record ng Biblia, si Enoch namatay din, kapatid. Saan po talata mo babasa? Nasa Hebreo, basahin mo. Kapitulo 11. Opo. May Biblia ka ba ngayon dyan? Opo. Sige, buksan mo nga sa Hebreo 11. Nakabukas na? Opo. Sa Hebreo 11, versikulo 5. Pakibasa mo nga, kapatid. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan, sapagkat siya ay inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kaniya na siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Sa 13. Lundag tayo sa 13. 13 po. Ayon sa pananampalataya, ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. Kita mo, pagkatapos isalaysay ni Pablo, si Abel, si Enoch, si Abraham, si Noe, si Jacob, si Sarah. Pagkatapos isalaysay, sa 13, ayon sa pananampalataya, nangamatay ang lahat ng mga ito. O, di namatay lahat yan, kasama si Enoch. Di ibig sabihin pala yung sumagot po sa akin ng yung pinagtanungan ko po, ang pinakahulugan po nila nito, yung kinuha po ng Diyos, means to say na kinuha ng Diyos na dinala sa langit, hindi po pala. Hindi totoo eh. Pagka totoo yun, magsasabihin mo ngayon, mali si Kristo. Oo nga po. Eh kasi nauna si Enoch, nauna si Elias, bago lang katawan tao si Kristo dito sa lupa. Pagdating ni Kristo sa lupa, sabi niya, walang umakyat sa langit, kundi yung nanggaling sa langit. Eh si Kristo yun. Eh kung totoo palang inakyat na si Elias at si Enoch, lalabas mali yung deklarasyon tungkol kay Kristo na siya pa lang ang umakyat sa langit. Ibig sabihin po, may mas nauna pa po. Lalabas may nauna pa sa kanya, di ba? Magiging mali. Para walang mali, walang umakyat sa langit, kundi si Kristo lang. Yan. Naunawaan ko na po. Oo. Pwede pa po isa, Bradley. Sige. Yung sa ano po, yung sa reliyon, nakakapagligtas po ba ang reliyon? Ang relihiyon, pagsambayan sa Diyos, ang nagliligtas si Kristo. Kaya lang, hindi ka ililigtas ni Kristo kung ayaw mo sa relihiyon. Tandaan mo yan. Kailangan Kasi po, ang relihiyon, pagsamba sa Diyos ang kahulugan. kailangan din po, isa pong paraan din pala po ang pagreliyon. Hindi paraan, kasama yan sa paraan. Kasama po. Nakuha ko. Pwede pa po isa? O, baka umaabuso ka na niya. So, last na po to kasi nung nakarandi ko pa po to subay tanong sa inyo hanggang sa naipon. Sige nga, ibulalas mo na lahat ng sama ng loob mo, kapatid. Yun sa ano po, di ba, hindi po lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. 7:21 ng Mateo yun. Opo, tapos sa Roma naman po, lahat ng nagsisitawag sa Panginoon ay maliligtas para pong ano. Hindi magkakontra yun. Paki-elaborate nyo nga po yung... Yung sinasabi ni Kristo sa 7:21 na Mateo, hindi lahat na nagsisitawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun namang nasa Roma, lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas. Sino yun? Di yung lahat ng nagsisitawag na gumaganap ng kalooban ng Ama sa langit. Ay, Lahat yun maliligtas. yung nasa Hebreo po pala, hindi po pala kasama na ginagawa nila yung ano. Aling Hebreo? Yung sinasabi niyo po yung hindi lahat na nagsisitawag sa Panginoon. Nasa Mateo yun. Mateo po ba yun? Yung sinasabi nun na hindi makakapasok sa kaharian ng langit, yung hindi gumaganap ng kalooban ng Ama sa langit. Pero pagka gumaganap ng kalooban ng Ama sa langit, lahat ng tumatawag sa kanyang, gumaganap ng kalooban niya, makakapasok sa langit. Walang contradiction doon eh. Sige po. Salamat. Sige, baka meron pa. Salamat po. Jotel, Oo. nakabonus yung tao ah. Swerte niya. Solve na yung isa. Gandang gabi po, Bradley. Magandang gabi po. Bradley, nagpapatanong kasi yung kaibigan ko, nakadisgrasya siya. Tinatanong niya kung may aatangan siya ng kasalanan sa Diyos. Kasi bumabaybay siya sa highway, may lasing, bigla sumulpot na
bumangga doon sa pagiliran ng sasakyan niya. Nabago ka tayong ulo, patay. O ngayon, Tinatanong niya, Brad Eli, kung kasalanan sa Diyos yung nagawa niya. Pero sabi niya, yung lasing ang bigla sumulpo. Tapos nung pagbaba niya, dinala niya sa ospital, kaya lang di na umabot ng buhay. alam mo kapatid, hindi lahat ng nakakapatay ay may kasalanan. Kagaya nung sinasabi mo, isang driver na wala naman siyang alam-alam na biglang susulpot itong lasing. Opo. Meron pa nga akong alam, isang matandang ulyani naman yung tumawid na bigla hindi man inaasahan ng driver, nahagip din. Ganun yun. Hindi naman kasalanan sa Diyos yun, na mortal, na mabigat. Alam ng Panginoon Diyos na hindi mo naman sinasadya yun eh. Opo. No? Brad Eli, pwede When you sin without the intent of doing it, because people are prone to sin. But if we sin without the intent, like in the law, there is no criminal intent, you cannot be called a criminal. When you have transgressed a law without a criminal intent, you cannot be called as a criminal. You have done it unwittingly and without malicious intent. Nagawa mo man yon, hindi ka nagkakasala ng mabigat sa Diyos. Brad Eli, halimbawa, member na ako ng Church of God. Ngayon, siyempre, nakikipag-sharing ka sa iba, tapos nayaya ako dun sa bahay, tapos yung, kunyari, member ng born again yun, pagkatapos namin mag-sharing, hinihingan ng panalangin, tatanggihan ko. Nakakasala po ba yun? Ay, conforme rin naman sa pagkakataon, Christians lead a prayerful life. But Christians do not pray everywhere and every time. Christians have their sense of God's law and direction. When we say we are Christians, we are followers of the instructions of our Lord Jesus Christ. And according to Him, in Matthew chapter 6, sabi niya roon, pray not like the hypocrites. 6:5 of the book of Matthew. It says, and I read, Brother Josel, ang sabi niya rito, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to the Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Therefore, Christians have their prayers with the restrictions. They pray to God. They live a prayerful life, but they do not pray everywhere, like other born-again Christians do. There are people who are claiming to be born-again Christians, but they pray everywhere. They pray in plazas, in streets. They pray everywhere just to show people that they are praying. But that is prohibited by Christ. When you pray according to Christ, pray in secret, and the Father that seeth you in secret will reward thee openly. Ayan, that is the commandment. Hindi kahit saan pwedeng manalangin, kapatid. Salamat po, Brother Eli. Salamat po. Salamat po ng marami. Good evening po, Brother Eddie. Yes, good evening. Po. May karapatan po ba ang isang tulad ko lamang na pumuna ng maling gawa ng isang mangangaral ng Diyos? Ay, kapatid, wag mong sasabihin tulad mo lang, a person like you only. Why, are you trying yourself, to, how will I call that? Are you the very one belittling yourself? Do not say, tulad ko lamang. No. Ang lahat ng tao ay mayroong kanya-kanyang karapatang mula sa Diyos. Every woman, every man, or every person, every human being, whether you are a man, a woman, a gay, a tomboy, or whatever you are, as long as you are a human being,
You are given by God your rights. Even in our Constitution, it is provided in the Bill of Rights. Ngayon, sa paglilingkod sa Diyos, kapatid, meron tayong, we have a divine, let's say, divine duty to look for everything about our brethren in faith. In fact, it is a commandment in Hebrews chapter 10, verse 24. Please put it in your screen, Brother Josel. Hebrews 10:24, and it says, I read 10:24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see that the day is approaching. Therefore, the very commandment of assembling, not forsaking the assembling of ourselves together, this commandment or this particular commandment was given to Christians because there is a previous commandment in 10:24, as the Apostle Paul said, let us consider, but ba inaalis sa screen? 10:24, let us consider one another to provoke unto love and to good works. It is written in Greek, the word consider means let us look for, looking for the condition, looking for the situation of one another. That is what is written in the scriptures. Therefore, pag nakikita mo, if you see your brother in faith, if you see anyone that any one of your brother or sisters sister in faith doing things that are not in conformity with God's will, you have the right to admonish your brother or your sister. Kahit na ikaw ang pinakamaliit sa kongregasyon, pwede, kapatid. That can be, that is allowed. In fact, it is an admonition of the scriptures to consider one another. Meaning to look for one another, to look for the benefit and to work for the the betterment and the well-being of one another. That is a commandment to Christians. Yun ang sinasabi ng Biblia, kapatid. Kaya wag mo sasabihin ikaw lang. Wala namang maliit na parang baliwala. Hindi, kahit maliit ka, may karapatan ka na pumuna sa mga ginagawang mali ng kasama mo sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang ating sagot diyan, kapatid. Opo, brother. Follow-up question po. Sige po, anong follow-up mo? May karapatan po ba ang isang katulad kong under indoctrination pumuna ng maling gawa ng isang manggagawa ninyo? Hindi. Sinabi ko na nga sa yung hindi. Basta't mali, hindi naman masamang sabihin ng mali. Ngayon, ang mag-iingat ka lang, baka lang naman sa'yo lang mali. Opo. Baka hindi naman mali sa amin. Opo. Hindi ba? Kasi, alam mo sa faith in the Bible, merong common faith. Sinasabi yan sa book of Titus 1:4, I mean. According to that verse, and I want to read it in the screen, to Titus, mine own son, after the common faith. There is a common faith amongst Christians. But, if we claim to be Christians, and you have a different faith from my faith, like the Catholic Church in the Philippines, the Catholic Church have their own so many religious factions. They have so many groups. The El Shaddai, the El Shalom, the Couples for Christ, the Cursilistas. What more, Brother Joseph? Love Flock. The Love Flock, with their own respective leaders and with their differing doctrines. How can you be called Christians if you are believing in so many kinds of teachings and tenets and rituals and claiming to be under the umbrella of Catholicism? In fact, Catholicism in the Philippines is the most polluted religion in the Philippines. It is full of pollution.
Pollution coming from the born again, coming from the Iglesia ni Manalo, coming from every sectors of society. The Catholic Church is the most polluted religion in the country. Kasi iba-iba na ang kanilang sinasabi. They are teaching different doctrines while claiming to be Catholics. Yung mga group na sinabi ko sa'yo, those groups that I have mentioned. Ngayon, ano na yung tanong mo? Nakalimutan ko tuloy. Kaya dito sa amin, meron kaming common faith. We have our common faith. My faith must be the faith of everybody else. And their faith must also be my faith. That is the common faith. Ngayon, baka dun sa standard ng aming faith, hindi naman mali, sa'yo lang, mali ka naman doon. Pero kung talagang tama sa Biblia, may karapatang karon ha. Opo. Okay, Lisa? Opo. Malalaman po ba natin sa gawa at pananalita ng isang tao kung nakatanggap na siya ng aral? Agawat pananalita? How do Opo, you... ng isang tao, nalalaman po kung halimbawa itong taon to nakatanggap na ng aral kaya ganito siya magsalita. Hindi mo malalaman hanggang hindi mo nakikita ang buong senaryo. You have to see both sides of, if it is a coin, you have to see the three parts of the coin. Some look at the obverse only, some look at the reverse only, but I look at the obverse, the reverse, and the sides of the coin. If they are how thick they are, kung meron siyang mga gatla-gala, how do you call that in English, Brother Joseph? Ha? Tinitignan ko kasi lahat ng sides of the coin to judge fairly. You have to look at all sides of the coin. Ganon. Huwag mo munang husgahan ka, hindi mo pa alam. In fact, under indoctrination ka, baka hindi meron ka pang hindi alam kapatid. Salamat sa'yo, ha? Naniniwala na sa life after death ang mga siyentipiko sa London. Kamakailan ay nakumpleto na umano ng mga dalubhasa doon ang proseso ng cryonic preservation. Pinatunayan umano ng eksperimento na ang isang namatay ay maaaring i-preserve sa freezer ng hanggang ilang libong taon. Ipigilan umano ng proseso na mabulok ang katawan ng isang yumao at ito'y gigisingin nilang muli sa panahong natuklasan na ng tao ang pagbuhay sa mga patay. Kapag cryonically frozen na ang isang bangkay, ay titigil rin umano ang pagtanda nito, kaya't hindi umano magbabago ang kanyang itsura kahit daan-daang taon man ang lumipas. Ang bagong tuklas na ito ay bahagi pa rin ng patuloy na pagsisikap ng siyensya na mabuhay ng walang hanggan ang mortal na katawan ng tao. Alright, tanong natin kay Brother Eli. Biblical na pag-uusap, Brother Eli, ito po ba'y merong katuparan? Magkakaroon ba ng katuparan ito sinasabi po nila na ito na pagpipreserve sa yumao, no? Sislus, ano? Yung cryonic. Cryonic. Ano ba yung preservation? At habang tinutuklas nila yung process ng pagbuhay, may pipreserve nilang gano'ng katagal yan? 1,000 taon, sabi? Biro mo, 1,000 taon, ha? Ito po ba sinasang-ayunan ng Biblia na po pwedeng mangyari nga, Brother Eli? Oo. Mabubuhay talaga yung mga diyelo nila yan. Opo. Pero mabubuhay din yung dinailohan sa pagkabuhay na magulit sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ayun. Hindi sila ang bubuhay dyan. Mabibigo sila. Hindi matutuklasan ng tao yan. It is only by the power of Jesus Christ as the Son of God, restorer of life, ay magagawa ng tao na magkaroon ng eternal life. Walang ibang gagawa niyan. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya po ang panggagalingan ng buhay na wala hanggan, walang iba, hindi siyentipiko. Wala silang pag-asa dyan. Nakakagastos lang sila dyan kasi kahit hindi mo naman i-preserve sa yelo, pagdating ng resurrection time, you will be resurrected as is. Hindi ka rin naman tatanda Kahit saan ka pa namatay kang matanda, ganun ang itsura mo. Kung namatay kang bata, ganun ka rin, no? I-resurrect ka. Kaya lang, ang mahalaga yung transformation. After resurrection kasi, lahat ng magiging dapat sa Diyos, ita-transform. Doon ay kahit matanda ka, pag na-transform ka, magkakaroon ng isang magandang katawan, glorious body. Pero kung hindi ka magiging dapat sa Diyos, Brother Eli, ta-transform ka pa ba? Hindi na.
Mananatili kang ganon. Mananatili kang ganon, pero ang buhay mo, hindi na rin mamamatay yung katawan mo para ang kamoy. Ayun. Okay, napakalinaw na niya. Maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano. Kung bakit nagkakaroon ng mga perception na merong tawag ito, yung life na pag namatay ka, nabubuhay ka, pwede kang pwede kang bumalik sa pinanggalingan mo, nakikita mo yung mga taong mahal mo, at the same time, pwede ka nagpaparamdam. Bakit may mga ganyang imagination? Kahit sa mga pelikula, di ba? May mga sitwasyon na ganon na pinapalabas nila, katulad yung Ghost, yung kilalagyan Julia Roberts and si Slacek, I don't know the guy, I forget the name of the guy. Yun lang gusto ko malaman, bakit may mga ganong sitwasyon na may nagpaparamdam o yung may nakikita ka mga ani-anino or yung nakakausap mo siya, bakit may mga ganong klaseng imagination ng mga tao, pati yung mga nagdidirect ng mga ganong klase ng pelikula. Tapos yung kung familiar si Brother Eric, I don't know kung familiar siya din sa Left Behind, yung series na book. Gusto ko rin malaman kung totoo yung totoo yun. At saka yung mga series yung book na yon, those Left Behind. Katapos, yung parang pagsahukom na rin yun. I don't know kung familiar rin siya. Pero alam ko mas familiar si Brother Eric at alam niya yung story na yon. Tatanong ko lang kung may katotohanan yung book na yung Left Behind. Ayun, Brother Eli, yun po ay tanong ng isang taga Philippine News Agency. Ano daw po ang ibig sabihin? Ba't mayroon daw po mga ganong nagpaparamdam, mga aninong nagpapakita, at saka tungkol daw po dun sa isang particular na aklat na hindi ko alam yung kapatid na Josel kung anong title. Ang tanong niya, kapatid na Dani, ano? Yun daw pong mga nagpaparamdam, mga aninong nakikita, parang related po doon sa tinalakay natin kanina. At yung mga parang nararamdaman, lalo na daw po, Brother Eli, doon sa mga paggumagawa ng pelikula, parang mayroong mga talagang, parang bang nakakatigan pa na meron silang na-experience na mga... Let us have it this way, Brother Dani. Opo. Sa mundo, dalawang bagay ang umiiral eh. Mm-hmm. Isang ilusyon, isang realidad. Mm-hmm. Yan. Maraming ilusyon, spekulasyon, ang nasa pelikula, lalo na sa ating panahon, ano? Sa ating panahon, by the aid of computer, halos nagagawa ng parang natural o parang realidad na realidad ang isang bagay na hindi naman realidad, di ba? Opo. Kung mapapanood mo lang yung Exterminator di ba? Yung wonders of computer, ano? Yun ang ating panahon. Ngayon, alam mo, susunod na henerasyon ng tao, henerasyong naniniwala sa hindi realidad, na paniwala na no virtual reality. No? Mm-hmm. Alam mo, may pagkakaiba yung virtual reality kaysa sa reality Kasi sa virtual reality, nagiging bahagi ng iyong realidad ang ibang mga ilusyon, kapatid na Dani. Opo. Ganyan ang mga nangyayari. Merong naniniwala na nagpaparamdam, pinakikita sa pelikula, may mga director yan, may mga writer yan na nagpo-promote ng mga hindi naman totoo, mga ayon sa sabi-sabi, etc., etc. Ngayon, ang ating masasabi diyan kung Biblia pag-uusapan, hindi reality ang mga nagpaparamdam na yan na akala nila yun daw namatay, nagpaparamdam, yun nasa ozone. Hindi ganon. Alam mo, masasamang espiritu yan na inililigaw ang paniniwala ng tao para ang tao maniwala sa ilusyon, maniwala sa espekulasyon, at maniwala sa iba't ibang mga kathang isip. Yan ang gawa ng masamang espiritu para iligaw ang tao sa katotohanan. Ngayon, kung hindi natin alam, i-trace out ang width
yung ari, yung wheat. Ewan ko ng Tagalog yung wheat, Trigo? Trigo. O yung trigo. Hindi mo alam ihiwala yung trigo doon sa hindi trigo. At kung halimbawa, hindi mo alam ihiwala yung chaff, matatanggap mo pareho, parang pareho na silang totoo. Yun ay napakamali. Dapat sa mundo, kaya nga merong salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang instrumento, para maihiwalay natin yung tunay na katwiran at katotohanan sa mga espekulasyon ng tao, sa mga invento ng tao. Yan ang nagpasama sa tao, yung mga imbensyon na yan na mga katsang isip Sa 7:29 ng Ecclesiastes. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayon, nagsihanap ang tao ng maraming katha. Matuwid ng gawin ng Diyos ang tao, reality siya. Is real. Is spirit and flesh, a human being, is real. Pero nabubuhay ngayon ng maraming tao sa kapatid na Joseph, sa hindi realidad. Ilusyon. Fantasy. Meron pa sa mga words of fairy tales. At hindi lang yan nangyayari sa ordinaryong tao, pati sa religion yan. Pinaniniwala ka di katatabla ng balat, baril, anting-anting, may kung ano-anong mga yan. Mga scapular, panligtas sa demonyo, sa mga disgrasya, etc. Yan ay naging paniniwala na ng napakaraming mga tao, countless number of people. Ang napaniwala na dyan, they come and go, nabuhay na sila, namatay na, mas may humaling din na naman, ganun. Alam mo, hindi yan nakapatay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yan ang nakakalungkot. Kaya sana, kung marunong tayo sa Biblia, ang Biblia ay paraan para maiiwala yung katotohanan sa kasinungalingan. There is a very thin, feather-like line between truth and lies. Sometimes lies appears to be truth when it is openly and repeatedly spoken by people, especially those people of high places or those people that belong to the higher echelon of society. Pag sila na nagsasalita, napaniniwalaan yan ng mga nasa mga grassroots of society. Yun ang nakakalungkot dyan. Maisundot ko lang mo po, Brother Eli. Gaano po ito nakakaapekto sa ating buhay, yung buhay ng ating paglilingkod sa Diyos at saka sa society, yung pagtanggap po ng ganyang mga paniniwalang wala naman pala sa Biblia? Malaki epekto niyan, kapatid na Dani. Minsan pati business na-apektuhan yan sa mga Chinese na na sa pungsoy-pungsoy. Ayun. Kahit ano na lang. Dinadaan na sa pamahiin. Marami ng mga... Kasi para bang doon na lang nakasalalay sa pamahiin yung mga buhay ng tao. Sometimes, kaya nakaka-apekto yung mga maling paniniwala na yan, Bawa, minsan mag-aasawa ka, may pamahiin tungkol sa pag-aasawa, imbis mapunta ka doon sa rightful person para sa'yo, napunta ka doon sa hindi tama dahil motivated ng horoscope, pamahiin. Marami kapatid na dati kung isa-isahin natin. Yung negosyo, ganun din. Yung titirhan, yung itsuran bahay, kung saan lalagay ang pinto. Nako, napakalaganap niyan. Kung ano-ano na naapektuhan yan, yung pakikitungo ng kapwa sa kapwa, yung kuminsan umahangga sa kalupitan, yung mga maling paniniwala na yan. Malaking epekto yan. Magandang gabi po, Brother Eddie. Magandang gabi po. Ang itatanong ko po ay, may nabasa po akong talata sa Biblia, hindi ko lang po matandaan yung buong niya. Ganito po yun, huwag mong ibibigay ang hiyas
sa mga baboy. Bali, hindi ko po siya gaano maintindihan. Yun lang po ang tanong. Nahuli ko kayo, hindi kayo nakikinig araw-araw eh. Kagabi lang yan tinalakay, kapatid na Joseph. Opo, may nagtanong po doon sa Grand Pulong yan. Ang nakalagay dyan, perlas at mga bagay na banal. Pakibasa nga, kapatid na Willie, sa 7. 7:6 po ng Mateo, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal. Ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayilapain. Ayun, huwag ibigay ang wika, ang perlas, sa aso at saka sa mga baboy, pati yung mga bagay na banal. Alam nyo, yung mga bagay na banal, yung perlas, at saka yung mga bagay na banal na tinutukoy, yan yung mga aral ng Diyos, yung mga mabubuting katwiran ng Diyos. Masamang ibigayan sa mga aso. Ang mga tinutukoy na aso, yun pong nasa 56:11 ng Isaias. Pakinggan nyo po. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Maliwanag yun, kapatid na Luz, na Opo. ang aso, yung mga pastor na matatakaw na hindi nakakaunawa. Opo. At yun namang mga baboy, yun naman yung mga taong nakakilala ng aral ng Diyos tapos bumalik sa kanyang maling gawain. Mhm. Yun ang sinasabi sa 2 Pedro 2, pakibasa sa 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglilubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ayun, maliwanag na yung nakatakas na sa sanlibutan tapos nahalubiluhan ulit na daig ng sanlibutan. Lalo ang wikang sumasama ang huling kalagayan niya kaysa ng una. Sapagkat para siyang aso na bumalik sa suka at babaeng baboy na hinugasan, kahit paliguan mo, lagyan mo laso, pabanguhan mo, bihisan mo pa yan sa pusali babalik, no? Ganun ang ibig sabihin na yung mga tao na yon na masasama sa harap ng Diyos, hindi dapat ibinibigay dun yung perlas, yung aral, yung katwiran ng Diyos, yung mabubuting katwiran ng Diyos, hindi binibigay dun dahil hindi nila papansinin yun mababaliwala lang. Yun po ang ibig sabihin nun, kapatid. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. At ang bibigyan natin ng komento ay ang tungkol kay Enoch kung namatay ba siya o hindi. Basahin muna natin. Sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang wag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan, sapagkat siya'y inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. At sa talata na ating binasa, walang tuwirang sinasabi na namatay si Enoch gaya ng kamatayan ng tao, kundi kinuha siya ng Diyos upang huwag niyang makita ang kamatayan. Ang kamatayang tinutukoy diyan na hindi makikita ni Enoch ay ang paghatol ng Diyos sa lahat ng mga tao dahil sa kasamaan ng tao sa mundo. At yun nga ang bahanggunaw. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa, at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa,
ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad, at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. At dun sa talatang Hebreo 11:13, basahin muna natin. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. At pansinin niyo ang salitang pangako. Kung ang pag-uusap ay konteksto, sa talatang yan ay hindi kasama sina Abel, si Enoch at Noe. Wala namang ipinangakong lupain sa kanila. Ang talatang yan ay para sa pinangakuang lupain. Yan ay sa pamilya ni Abraham. Pero wala tayong diretsyang nababasa na namatay si Enoch. Pero gagamitan natin ang pag-iisip. Naniniwala ako na namatay rin si Enoch. Pero hindi ordinaryong kamatayan na nangyayari sa mga tao. Ang karaniwang kamatayan ng tao ay may kalakip na takot na nararamdaman. At hindi ganon ang nangyari kay Enoch. Maaring sinundo rin siya gaya ni Elias. Maaring inalis rin siya sa mundo na hindi nila makita ang kamatayan na darating. At sinabi niya, Ako'y naging totoong marugdob dahil sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ng Israel ang iyong tipan, ibinagsak ang iyong mga dambana, at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan, at kanilang pinag-uusig ang aking buhay upang kitlin. Kaya parehong kapalaran sina Enoch at Elias. Pareho silang inilipat ng Diyos upang hindi nila makita ang kasamaang kamatayang na darating. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.